Nakuanyari na kay Jonas One Punch Sultan. Tinalo na niya dati ang kwadwalas at tumaban pa sa isang world title fight. Pinalit nga alas pero medyo minalas. Kakwento, kamusta na nga ba ang karera ni Jonas One Punch Sultan? Sa mundo ng boxing ay isang gabi ay sapat na upang baguhin ang tadhana ng isang tao. Noong September 2017, sa isang maliit na lona sa Cebu, pumasok si Jonas Sultan bilang isang underdog. Laban niyan sa kinatatakutan na si John Dariel Cuadro-Alas Casimero. Walang nagakala na ang tahimik na boksingero na mula sa Zamboanga ay may taglay na bagsik na magpapatahimik sa tila hindi matitibag na Cuadro-Alas. Sa loob ng 12 rounds, ipinakita ni Sultan ang puso ng isang tunay na mandirigma. Hindi siya natakot sa pangalan ni Casimero gamit ang kanyang unorthodox na galaw at walang humpay na pag-atake. Nakuha niya ang isang unanimous decision victory. Ito ang sandali na naging rising star si Jonas. Hindi lang siya nanalo, tinalo niya ang naging world champion sa sarili nitong laro. Controversial man ang pagkatalo ni Casimero, pero ganoon pa man, isang magandang break na sana iyon kay Jonas Sultan. Dito na nagsimulang mangarap ang sambayanang Pilipino. Siya ang itinuturing na bagong pag-asa sa bantamweight division. Ang kanyang estilo na tila laging handang magipagpalitan ng muka para sa tagumpay ay bumasag sa puso ng mga fans. Sa puntong ito, ang langit ang limitasyon para kay Sultan. Ngunit, ang tunay na pagsubok sa karakter ng isang boksingero ay hindi lamang sa kanyang panalo, kundi sa kung ano handa niya isakripisyo para sa bayan at sa kanyang pangarap. Noong April 2022, nagkaroon ng malaking gulo sa laban ni Paul Butler at ni John Dariel Casimero nang hindi makasipot si Casimero dahil sa issue ng weight cut at sauna use. Si Jonas Sultan ang tumayo bilang isang pansamantalang pambato ng Pilipinas. Hindi pa man sigurado na makuha ni Casimero ang timbang o hindi, pero nakaabang na si Sultan dahil inihanda na siya ni Sean Gibbons bilang replacement kay Casimero. At kung tutuusin niya ba, mas nauna pang pumunta sa England itong si Sultan kaysa kay Casimero para harapin itong si Butler. Dito natin makikita ang kabayanihan ni Sultan. Sa kabila ng napakaikling panahon para maganda o short notice, tinanggap niya ang hamon na lumipad patungong Liverpool, England upang harapin si Butler para sa WBO interim bantamweight title. Alam ni Jonas na kayang-kaya niya dahil tinalo nga niya itong si Casimero at syempre ipapakita niya na mas magaling pa siya kay Casimero sa pamamagitan ng pagtalo niya sana kay Butler. Ngunit, ang boxing ay malupit. Sa laban na yon, tila hindi sumunod ang katawan ni Sultan sa kanyang isipan. Binugbog siya ni Butler at hindi nakuha ang korona. Pero ganun pa man, hindi nakita ng marami ang pagod at bigat na dala ng kanyang sakripisyo. Ang pagkatalong iyon ang naging simula ng isang madilim na yugto. Ang one punch na dati kinatatakutan ay tila unti-unti nang naubusan ng bala. Ayon nga sa iba sa laban na yon, ipinalit siya kay Alas, pero yun, minalas. Ngayon, masakit tingnan ang listahan ng top 15 bantamweight world rankings. Ang pangalan ni Jonas Sultan na dati ay laging nasa tuktok ay wala na roon. Mula sa pagiging rising star, tila mabilis na naglaho ang kislap ng kanyang karera. Ang sunod-sunod na pagkatalo at ang kawalan ng malaking laban ay nagdala sa kanya sa gilid ng limot. Ngunit, bago natin husgahan o talikuran, isipin natin ang hirap na pinagdaanan niya. Maraming mga boksingero ang naiiwan sa ere kapag wala ng hawak na korona. Chance na sana ni Sultan yun kay Butler. Pero ayun nga sa iba, mas magaling pa si Sultan kay Casimero. Pero ni isang world title daw ay hindi man lang nagawang makahawak nito. Sa huling laban pa niya ay nabugbog pa siya lalo at maraming natakot dahil baka matsugi dahil kalaban niya ay Hapon na si Katsuma Akitsugi. Ang bawat suntok na tinanggap niya laban kay Butler at sa iba pang mga banyagang boksingero ay may kapalit na tibay ng katawan sa paglipas ng panahon. Para sa iba, isang bayani si Sultan dahil hindi siya tumanggi sa laban kahit delikado, basta't para sa bandila na laban at papalagdagayan. Kaya naman, hindi dapat matapos ang kwento ni Jonas Sultan sa pagbagsak. Siya ay isang paalala na sa boxing. Ang tagumpay ay pansamantala, pero ang tapang na ipinakita niya sa laban sa mga higanting tulad ni Casimero ay mananatili sa kasaysayan. Karapat dapat siya sa ating simpatsya at respeto. Hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil ibinigay niya ang lahat, kahit ang sarili niyang karera, para lamang sa pagkakataon na muling iwagayway ang watawat. Mga kakwento, sana sa huling yugto ng kanyang karera, makita nating muli ang ngiti at maging isang kampiyon kung hindi man niya magawa sa loob ng ring. Pero sana sa pagkilala ng mga Pilipino ay hindi siya makakalimutan na may minsan na isang Jonas Sultan na naging higante sa gitna ng mga pagsubok. Pero sana
makabawi pa si Sultan at may paparating pa ng mga laban para ang bansag niyang one punch ay kanyang matitindigan. Kaya laban lang, Tuna Sultan.